At sa ating pong pangunahing balita, wala ho naman daw nilang nilabag na batas o anuman pong patakaran pero biglang sinibak si Police General Nicolas Torre III bilang PNP Chief. Wala pong nilabag na batas, yan po sinasabi ha. Halos 3 buwan pa lamang po na hepe ng pambansang pulisya si Torre bago siya inalis sa pwesto kahapon. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, difficult but necessary ang naturang desisyon. Lalo pat si Torre po ang nanguna sa malalaking operasyon gaya nga ng pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at paghahain po ng arrest warrant labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabila po ng mga nagawa ni Torre na naglagay sa kanya sa headline ng mga balita, iginiit ni Remulla na hindi ron daw ito usapin ng popularidad. Mas matinban daw kasi ang pagpapanatili po ng integridad ng isang institusyon. Dagdag pa ng kalihim, walang bahid ng politika ang pagkakatanggal kay Torre sa posisyon. Bago nito ay matatandaan pong nagkaroon ng issue ang PNP at ang NAPOLCOM dahil po sa pagkontra ng NAPOLCOM sa balasahan na ginawa ni Torre sa PNP. Kabilang po dito ang pagkakaalis kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration at ikalawa pong pinakamataas na pwesto sa PNP. Inilipat siya ni Torre bilang Area Police Commander ng Western Mindanao. Pero ngayon, si Nartates po ang hahalili kay Torre. Pinalutang ho naman ni Remulla ang posibilidad na mabigyan daw po ng ibang tungkulin si Torre sa gobyerno. Hati naman po ang reaksyon ng mga mambabatas sa pagkakasibak kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay Senator Amy Marcos, sinita na niya noon si Torre nang tanggalin ang kapwa Ilocano na si Police Lieutenant General Jose Nartates bilang second in command sa PNP. Naniniwala din si Senator Ping Lacson na nagmalabis si Torre nang tanggalin si Nartates at ilipad bilang Area Police Commander for Western Mindanao. Dapat daw pinagpapaalam ito sa Pangulo o di kaya'y sa kalihim ng DILG na ex-officio chairman ng NAPOLCOM. Ang isa pang dating PNP chief na si Senator Ronald Bato de la Rosa galit man daw kay Torre dahil sa pagpaparesto kina Quiboloy at dating Pangulong Duterte na awa pa rin daw siya rito. Para naman kina Senate President Chis Escudero at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, karapatan ng Pangulo na sibakin si Torre. May ilan namang kongresista ang nagtataka. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendaya, mga sangkot dapat sa flood control projects ang sinibak pero Chief PNP ang tinanggal. Naniniwala naman si mamamayang Liberal Party List Congresswoman Leila De Lima na dapat may magandang rason sa pagkakasibak kay Torre. Sa ilang pang balita po naman, hinikayat po ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na maging state witness ang district engineer na nagtangkang umano'y manuhol sa kanya. Kinasuhan po ni Leviste si District Engineer Abelardo Calalo ng reklamong direct bribery, corruption of public officials at paglabag sa anti-graft law. Kaugnay ito sa pagkakahuli kay Calalo nang alokin si Leviste umano ng higit 3 milyong pisong pera para nga hindi maimbestigahan daw ang mga anomalya sa flood control project sa kanyang distrito. Nabunyag din po ng mambabatas na umaabot daw sa bilyon ang kickback sa ilang opisyal. Kaya hinihikayat po si Calalo na maging state witness para sa mas malawak na investigasyon. Ipapaaresto naman ng Senado mga contractor na pinasabi na pero nagmamatigas pa rin sa pagsipot sa pagdinig. Kaugnay pa rin po yan ng maanumalyang flood control projects. 10 sa pinakamalalaking kontratista ng flood control ng gobyerno ang sinabi na. Dahil nga sa pangiisnab sa unang pagdinig kaugnay ng umano'y kickback sa proyekto. Kabilang sa iimbestigahan ng Senado ang alegasyong naging bagmen at legmen ang mga kontratista o ng mga kontratista ang ilang district engineer ng DPWH. Tingin ni Senator Raffy Tulfo, malawakan ang sindikato sa mga district engineering office. Sana nga po'y maimbitahan ng mga kagalang-galang na mambabatas itong si Henry Alcantara at Bryce Hernandez na binanggit ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech na mga dating district engineer diyan sa Bulacan na umano ay iniuugnay sa ilang pong mga proyekto sa naturang distrito. Samantala po naman sa ating po lagay ng panahon, 2 low pressure area ang binabantayan po ngayon ng Pag-asa sa loob ng bansa. Huling namataan ang isa sa mga LPA sa may karagatan malapit sa Humalig, Quezon. Wala itong tsansang maging ganap na bagyo. Pero may isa pa pong LPA sa ngayon na nasa 190 kilometers kanluran ng Dagupan, Pangasinan na binabantayan po naman ng Pag-asa na maaari daw maging bagyo. Sa ngayon po ay nagpapaulan ang low pressure area sa Metro Manila
Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Calabarzon. Habang habagat naman po ang nakakaapekto sa Kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao. Sa kaugnay na balita, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar ngayong Miyerkules dahil pa rin po sa maulang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa ilang bayan po ng Antique tulad ng Bugasong, Patnongon, San Remio at Tobias Fournier. Wala ring pasok sa ilang bayan ng Negros Occidental kabilang ang Kawayan, Isabela, Kabangkalan at Sipalay City. Ganyan din sa Ayungon at Himalalud sa Negros Oriental. Nagsuspinde rin ang pasok sa El Nido sa Palawan at Labason sa Zamboanga del Norte. Preschool hanggang senior high school lang naman ang walang pasok sa dalawang lugar sa Antique sa Gihulngan, Negros Oriental. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!